Isang gabi, naglalakad ka sa isang madilim na lugar, isang baryo, tapos meron kang nakitang parang isang liwanag. Akala mo nung una tulos lang, pero habang papalapit ng papalapit, nakikita mong kumagalaw ito, sumasayaw sa hangin. Ang unang reaksyon na tatama sa iyo, syempre, ay curiosity. Mas lalapitan mo ito at mas aalamin. Habang ang mga ibang alam na ito ay tatakbo ng mabilis at hindi nalilingon pa. Ano nga bang tinutukoy ko? Ito ay ang San Telmo. Pero ano nga bang San Telmo? Sino si San Telmo? Paano siya nabuo? Meron ba ito sa ibang bansa o ang cryptid na ito ay specifically lang dito sa atin? Halina't samahan niyo kong tuklasin ang kwento sa likod ng mitolohiyang ito. Ayon sa kwento, ang San Telmo ay ang espiritu ng isang taong namatay malapit sa mga ilog, sa mga sapa o hindi naman kaya ay dagat, in short sa mga tubig. Karaniwan itong nakikita kapag malakas ang ulan. Ang ligaw ng kaluluwa ay lumilitaw bilang isang bola ng apoy at ayon sa mga kwento-kwento, ang bolang apoy na ito ay lumulutang at bumabalik ng paulit-ulit para makapaghiganti sa mga taong gumawa ng masama sa kanya. Ayon sa libro ni Dr. Maximo Ramos na Creature of the Midnight, tayong mga Pilipino ay tinatawag itong San Telmo, isang bilog na apoy na nakatira o nakikita sa mga palayan at sa mga swamps. Ito ay tumatalbog-talbog at umiikot sa hangin. Nagbabago rin ito ng anyo at nagiging halimaw na mayroong umaapoy na bibig. Ang mga manlalakbay at mga mangingisda ay sinusundan ito at lalakad sila ng lalakad hanggang sa mapagod. Hindi na nila makikita pang kanilang bahay. Hindi na sila makakabalik. Eventually, ang San Telmo ay pupunta sa isang liblib na lugar. May hilo ang mga ito at mababaliw. Para mawala ang epekto ng San Telmo, kailangan baligtarin ang mga damit. Ito yung complicated kasi ang natatandaan ko, ang kailangan baligtarin ng damit ay ang tikbalang na kadalasang nandiligaw ng mga tao ayon sa kwento. Could it be na ang San Telmo talaga ay tikbalang? Isa lamang itong ilusyon? Ayon sa kwento, isang lalaki ang nalunod sa ilog sa harap ng maraming tao at wala ni isang tumulong dito. Natakot ang mga tao na nakapaligid dahil malalim ang ilog. Lumubog ang katawan ng nasabing lalaki at hindi na natagpuan pa. Matapos ang isang linggo, ang mga residente ay nakakita ng isang liwanag mula sa ilalim ng ilog, isang kulay pulang liwanag. Ang mga nagbabangka ay pinuntahan ito para inspeksyonin. Laking gulat ng mga ito nang makita nila na isa pala itong bolang apoy na nakalutang sa gitna ng ilog. Agad na lumayo ang mga nagbabangka dito at ibinalita ang kanila nakita sa mga kabaryo nito. Pinaniniwalaan nila na ito ang kaluluwa ng lalaking nalunod. Ang bolang apoy ang nagsisimbolo ng kaluluwa ng nalunod na lalaki. Dito nga nagsimula ang kwento patungkol kay San Telmo. Ayon sa matatanda, kapag lumapit ka sa bolang apoy, kung di ka ililigaw nito, lulunurin ka. Habang ang iba naman ay nagsasabi na kapag nakakita ka ng bolang apoy, hahabulin ka nito. Ang mga matatanda ay naniniwala na ang bolang apoy ay isang ligaw ng kaluluwa na hindi makatawid sa kabilang buhay. Isang kaluluwang nangangailangan ng dasal. Sa journal ni Antonio Plagfeta, nakalathala dito ang paglalakbay ni Ferdinand Magellan at dito nakasulat ang nilalang o espiritu na ito bilang Corpus Sans. Ang corpus sa Portuguese ay santo o holy body. Isa itong phenomena na inilarawan sa The Islas, isang tula mula sa Portuguese. Ang San Telmo obviously ay mula sa Saint Elmo, pero ang alamat nito at mga kwento ay mas malapit sa mga Hapon. Ang San Telmo ay mas malapit sa kwentong Spider Fire of the Spirit of the Dead Akechi, kung saan isang bolang apoy ang lumilitaw sa mga ilog at mga swamps kapag masama ang panahon. Kahalintulad din ito ang Naga Fireballs ng Thailand, kung saan pinaniniwalaan ng mga lokal na ang bolang apoy ay mula sa mga naga. Ang mga naga ay isang mythical serpent na nakatira lamang sa ilog. Kung nakaabot kayo sa parting ito, maraming salamat sa inyong panonood.